Ayan, Mi. Good morning. 5:30 na. Good morning. So ready 5:30 anak. Wala ka ng tulog niyan. Sabi mo 10 AM ang pasok mo. Ano yan, mga plates? Hindi yun na itatanong mga Mi. Ang course po ng aking dalaga is architect. So ayan ang kanyang ginagawa. Usually gumagawa siya dun sa guest room, pero sabi ko pag sobrang late na ng gabi, gusto ko nandito siya sa loob ng bahay kasi yung aming guest room ay nasa labas siya, nandun siya sa backyard. So, wala na siyang tulog nito, papasok pa siya ng 10 AM. Banak, wala ka ng tulog niyan. Tinawanan lang niya ako, mga Mi. Ang ganda pala ng aura ko dito, mga Mi. No? Ito yung papasok sa kwarto namin. Ganda pala pag walang ganong ilaw, no? Hindi kita yung mga tagu-tagu natin sa mukha. Diba? Okay pala yung aura natin dito. Kaya kahit na bagong gising lang tayo. So ayun ito yung routine ko, mga Mi, na ipapakita ko sa inyo. Yun nga, pagkagising natin, ang ginagawa ko is umiinom na ako ng water. 1 o 2 baso yan. So yun ang ginagawa ko. And then ang ginagawa ko ngayon, binalik ko yung pag-workout, pag-stretch ng ating body bago tayo mag-trabaho sa bahay. So, yun ang next na gagawin ko niyan, mga Mi. Pero ito, nag-aalala ako sa panganay ko. It's because wala pa siyang tulog nito. Tapos, papasok pa siya sa school ng 10 AM. 5:30 na. So, ewan ko kung meron pa itong tulog nito, kung makakatulog pa siya. Kasi, hindi pa daw tapos ang kanyang ginagawa. Worry na naman ako. Uy, gising na rin ata ang aking bunso. Na-open yung door, mga Mi. Itong bunso ko, ganyan din yan. Pag nagising na ako, gigising na rin yan. Ngayon, kung tatabihan ko siya ulit, matutulog yan ulit. O siya man, May. Workout na tayo niyan. Ayan, mga Mi, nakapagpalit na ako ng pang-workout natin. Pero itong aking dalaga, ayan, nandito pa siya, hindi pa tapos ang kanyang plates. Wala na itong tulog. 6 o'clock na nak. Malamang hindi na ito matutulog. Diretso pasok na siya sa school niya, mga Mi. Parang yung dati nangyari, ganyan din. Ang dami niyang ginawang mga plates. And then diretso na pumasok sa school. Yan. I-open na natin yung door dito. Para pumasok naman yung grasya sa ating bahay. Ating backyard. Diyan tayo nagwo-workout. Medyo madilim. At saka, sarap ng lamig. Lamig sa umaga.
Ayan mga mi. Pag nag-workout ako, gustong-gusto ko dito kasi nakikita ko yung self ko sa mirror habang nag-workout tayo mga mi. Ayan. Gusto ko kasi nakikita ko yung mga step ko or ginagawa nating pag-workout or pag-stretch ng ating katawan. Ayan. Ang gagawin ko niyan mga mi, after kong mag-workout, tayo muna ay magluluto ng breakfast para may makain ng ating mga kids. So ayan mga mi, ang niluluto lang natin ngayon ay mag-scramble eggs ako and then sausage and then nag-init ako ng bread. And meron na rin naman kaming kanin na kung gusto nilang kumain ng rice. At meron kaming natitira kagabi ng niluto ko ng chop suey na parang merong nilagyan ko siya ng noodles. Ayan. Pero yung gulay na nilagay ko doon ay pang chop suey. So, kompleto yung gulay doon. So, meron pa kaming natitira noon, ay iinit ko na lang. So, kung gusto nilang kainin yon or kung gusto nila itong sausage or egg, ayan. And then, nag-init tayo ng bread. Kung ayaw nila ng kanin. After natin dito, mga mi, tayo naman ay magwawalis sa backyard and sa garage. Ayan. Pero bago ako magwalis ng backyard mga mi, nagpalit muna ako ng damit kasi pawis na pawis yung damit ko dyan. Ayan mga mi, after natin magluto ng breakfast ay nagwalis-walis na ako dyan sa ating garage. Actually dati dyan ko sinasabit yung mga paninda ko pagkatapos kong magwalis kasi hindi na ako magbubukas ng mga paninda ko dyan sa garage. And after natin magwalis sa garage, diretso naman tayo sa ating backyard upang makapagwalis din tayo dyan. Punasan yung mga tables and chairs para pag meron tayong biglang dumating na mga bisita, malinis naman yung kanilang pwedeng upuan dyan kung pasyal-pasyal sila dyan sa ating backyard. So, habang nagwawalis dyan ako mga mi, biglang pumitpit yung ating binibilhan ng ulam. Ang ginawa ko ay hindi ko na muna tinapos ang pagwawalis ko dyan ay kasi kailangan natin bumili ng mailuluto natin for the lunch. Okay? Na nga mga mi, kasama ko dyan ang aking bunso at lumabas kami para bumili ng mailuluto ng makakain namin ng lunch. So, ayan, pili-pili ako dyan. So, ang hirap, no? Ang hirap araw-araw. Kung ano ang pwede nating lutuin. Ang hirap mag-isip, di ba? Tayo, syempre, kailangan mga healthy yung mga pinapakain natin sa ating mga kids. Minsan, ang hirap nilang pakainin ng mga gulay, lalong-lalo na yung pangalawa ko. Naku! Ayan, mga mi, ang ating mga binili. Ayan, pero tutuloy muna natin yung paglilinis natin dun sa backyard. After natin maglinis sa backyard, okay, ayun, nakapagluto na ako ng kain ka na, ng almusal. Bumili ako ng kangkong. So, ang ginagawa ko, ito yung pinaka-rice ko, yung kangkong. Tapos may bumili tayo ng kamatis, ng onion. And bumili ako ng bangos. And hipon. No, later yan. Hipon, sasabaw ko siya mga mi na may kamatis. Tapos ito ipiprito ko lang. At yung kangkong. Ayan. So ngayon, gagawin ko, tutuloy ko muna yung work ko dun sa labas. And then after nyan, pagkatapos natin sa labas, ayan at magluluto na tayo na naman ng lunch. Luto ko na yan mga mi hanggang na yan, gabi. Okay? Kasya na yan sa amin hanggang gabi. And mga mi, tutuloy ko muna yung pagwawalis ko doon sa labas. And then after kong magwalis, ang gagawin ko ay dahil nakapaglaban na ako kagabi, ayan, nakapaglagay na tayo ng damit nakapagpaikot na tayo ng damit kagabi. After natin magwalis sa backyard ay isasampay ko yan. And then after natin magsampay, ayan, luto na naman tayo ng lunch. Ayan, mga mi, humingi muna ng pagkain ang aking bunso.
Ayan, binigyan muna natin siya ng pagkain and ginawa natin siya ng milk with choco. Still, ang aking panganay, ayun, di pa rin siya tapos. Tapos si kuya, nag-online class na. Ayan, tuloy na natin yung work natin sa labas, mga mi. Okay. Ayan mga mi, pagkatapos natin magwalis sa backyard, tayo naman ay nagsampay ng mga damit. At kung makikita ninyo sa aking background mga mi, may mga damit dyan na nakasabit. Yan po ay mga ukay-ukay at mga free love namin na kung may time po ako na maisingit ang pagla-live selling. Ayan. So tayo po ay nagla-live selling. Meron din po tayo mga Japan and UK surplus na nila-live selling. Ayan mga mi, tapos na tayong magsampay ng mga damit. O, later na lang ito. Later na lang natin isasalang ulit ang mga yan. So, kailangan muna natin magluto, bumalik sa kitchen para makapagluto ng lunch. Okay? Kung makikita ninyo, nandoon yung mga sinampay. So, nililipat ko doon para kagad matuyo. Andiyan ko sinasampay. Now mga mi, balik tayo sa kitchen para tayo ay magluto ng lunch. Ayan, tara! Ayan. Pagluluto na naman mi ang gagawin natin. Still di pa rin tapos ang aking dalaga. Naku po, hindi na talaga siya natulog. Ayan, nakapag-breakfast na si Axel. Ngayon tayo naman ay magluluto ng lunch. Lulutuin natin mga mi. Ayan, magsasabaw ako ng hipon. Ipiprito ko lang tong bangos. Tapos ayan, may kangkong tayo. Ayan ang gagamitin natin sa hipon. Ayan yung ulam natin for today. Ito na ang naman dito. Parang medyo madilim. Parang palaging makulimlim. Ano mga mi? Now, ngayon tayo na naman ay magluluto ng lunch mga mi. Kaya samahan nyo ko ulit ha. Ayan, kung makikita ninyo medyo pawis-pawis pa ako. Dahil nga sa pag-workout din natin kanina, pag-i-stretch. Tayo ay magluluto na naman. So mamaya na tayo maglilinis sa sala kasi nga nandun pa si Alicia Nicole. Di pa siya tapos sa kanyang ginagawa. So, ngayon, tayo ay magluluto na naman mga mi. Okay? Kaya hindi nyo ako nakikita. Wait lang. Parang the same. Okay na. Sige, pwede na yan mga mi. O, diba? Tayong mga nanay, tayong mga mother, ayan ang trabaho natin sa araw-araw. Kulang pa yan, diba? After eto mi yung ating pinapakuluang tanglad. Ito yung gagawin kong tubig sa araw na ito. Iinumin ko sa mag-apon. Ayan. Hindi ako nakabili ng herbal na iniinom ko na mga dahon-dahon kay apon daret. Magtatanglad muna tayo ngayon. So lakasan natin para kagad kumulo. Kasi after kung mapakulo ito, dun pa lang ako makakapag-breakfast. Kasi nga yan ang iinumin ko ng pang-breakfast ko and then magsasaging saba na lang tayo. Okay, tuloy na lang natin. Ito naman po yung aking mga anak, mga mi. After naman po ng kanilang online class or pag maluwag-luwag po ang kanilang oras, ay tinutulungan naman po nila ako sa mga ibang gawaing bahay. Tulad niyan, si Rick ay nagpunas po siya ng mga plato na hinugasan and nilagay niya po sa cabinet. At every Saturday and Sunday po ay nakakatulong naman po sila sa mga gawaing bahay. And sinasanay ko din po sila. Kuminsan sila yung nagluluto, ganyan, sila yung pinapaluto ko para po matuto sila mga mi. Mga mi, patapos na yung ating pinapakuluhang tanglad. Gawin natin,
ilalagay na natin ito sa tumbler. Lalagay ko doon para hindi na ako pakulo ng pakulo, no? Yan, aking mga tumbler. And then yung ibang niluluto natin, eto siya mga bali pakukuluhan ko lang yan na may kamatis, sibuyas at saka paminta. And then after ng pakuluin, ilalagay na natin itong hipon. So, ganun lang siya kasimple. And then, ayan, ipiprito ko na lang yung bangos. And, i-steam ko lang yung kangkong. Okay? For the meantime, tayo muna ay magbe-breakfast. So, ayan. Lalagay muna natin yan sa tumbler. Tapos, magbe-breakfast muna ako, mga mi. Yan mga mi, lalagay muna natin yung ating pinakuluhang tanglad. Ayan mga mi, tapos na nating hinimay ang kangkong. So itong pinag-anuhan natin, wag nating itapon kasi ibibigay natin ito sa mga birds. Anak, pakibigay mo na to sa mga birds. So ayan, si kuya na rin yung nagpapakain sa mga birds. Yeah, ilagay mo doon. Binibigay mo na yan. Meron tayong bird aviary doon, mga mi, sa likod. Ayan, si kuya na rin yung nagpapakain ng mga birds. And talagang naglagay ako ng mga birds dyan, mga mi, ng bird aviary. It's because ayoko ng sobrang tahimik. Nung wala kasi yung mga birds namin dyan, grabe, sobrang tahimik dito sa likod. Kaya, ayan, naglagay ako ng bird aviary. At least, naririnig ko sila, naririnig namin sila. Hindi ganong tahimik sa likod. Siya na yung nagpapakain. No? Natutulungan naman nila ako, mga mi, pag natapos na yung kanilang pag-aaral. Lalo na si kuya, nag-online class pa siya. So, weekly online class, and then next week, ganon, face-to-face siya. Pero si ate is face-to-face na dahil nga college na siya. Ay, bulaga. Ayan mga mi, natapos din ang ating dalaga. Kaso, ayan, wala nga lang talaga siyang tulog. Diretso, pasok na siya sa school niyan. Ayan, kakain na siya. So, naluto na natin yung hipon at saka yung kangkong. Pero yung milk fish, ayun, piniprito pa natin. Ito yung ginawa niya, mga mi. Ayan. Ito yung ginawa niya, kaya wala siyang tulog. Oh, yan ang ipapas niya today sa school. Pagdating mo na lang yan, nakabawi ka ng tulog, ha? Umuwi ka kagad pagkapasa mo nito. Papasa mo lang ito. Hanggang? Ha? Hanggang 5 o'clock? Oh my God, tapos wala kang tulog. Tignan mo. Kaya wag mong kinakalimutan din uminom ng vitamin col, ha? Ay, wala siyang tulog. 10 o'clock na, mga mi. 10 a.m. na. Patapos na rin naman ako magluto. Ayan, ang sarap. Oh. Maggulay ka. Gulay-gulay. Yan, patapos na rin naman tayo. Ayan, ayan. So, ayan mga mi, natapos na tayo sa pagluluto, pero ang dami pa nating natitirang gawaing bahay na hindi pa natin natatrabaho. Like yung paglilinis dito sa loob ng bahay, hindi pa tayo nakapaglinis. It's because kakatapos lang ni ate sa kanyang ginagawa na ipapas niya sa school. So ngayon, kailangan ko munang kumain ulit ng konti bago lalarga. Dahil nga,
Kailangan ko samahan ng aking bunso pag pumapasok siya sa school. And after school, ayan, kung ano na naman ang gagawin nating trabaho sa bahay. So bilang isang nanay, masasabi ko lang sa lahat po ng mga nanay dyan na full-time ay saludong-saludo po ako sa inyo. Dahil alam ko po kung gaano kahirap yung trabaho ng isang nanay. Kung idodokumentary lang po natin ang ginagawa natin araw-araw, alas kulang po yung oras natin, di ba? Sa trabaho sa bahay, yung mga obligasyon natin bilang isang nanay. Pero wala po tayong karapatang magreklamo, wala po tayong karapatang mapagod para po sa ating mga minamahal na mga anak, sa ating minamahal na pamilya. So ayan, kaya kailangan lagi po tayong maging malakas, eat healthy foods, and kailangan din tayong mag-exercise everyday kung kakayanin, di ba? Para maging healthy tayo, para maging malakas, para sa ating pamilya. O yan, mga mi. Until next time. Bye. God bless.